Hello, Pisces. So, maligayang pagbabalikat. Salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong November 2024 Sun, Moon, Rising Sign and Venus General Reading para sa sign ng Pisces. Kuha muna tayo ng core energy. Uy, bilis. The Chariot in reverse. Tapos kukuha tayo ng clarification po niyan. Kunin nyo lamang po kung ano yung nakarelate kayo. Tapon nyo yung hindi. Okay lang yan kung hindi kayo nakarelate. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate kayo. Kaya subscribe lamang po para maabutan natin ang next na pag-upload. Maaaring ang next na upload ko is, pick a card. So, tingnan natin. Pero, naniniwala ako meron at merong dahilan kung bakit tayo napadpad dito at hindi siya basta coincidence. Masyadong marami to. Pero, kung titingnan mo, creation. Natatakot tayo sa maaring meron kang gustong gawin pero natatakot ka na simulan 'yon kasi marami kang what ifs. Paano kung wala akong enough na pondo para gawin 'yon? Paano kung magkulang ang wala akong safety net, backup plan, ganon? Ano ba 'to, trabaho? Gusto mo nang umalis sa trabaho mo, pero hindi ka sure, merong project na gusto mo nang sukuan, pero maaaring may pangamba na umalis dun dahil maaaring walang backup plan or walang enough funds para sustentuhan ng sarili. Ang Chariot in reverse, maaaring may kadil ka na, may kausap ka na Cancer, pero ito rin ay enerhiya ng, alam mo yun, hindi ka sure kung saan ka tutungo, wala kang lakas ng loob para puntahan yung nais mong puntahan. Tignan mo yung dalawang kabayo, mirroring lang siya ng isa't isa para makita mo ng ano. Yan ang upright. Dalawang kabayo pero nag-share sila sa isang katawan. Yung isa gustong pumunta dito, yung isa gustong pumunta sa isang option. Nakuha mo siya ng reverse, so maaaring yung isa gusto nang mag-explore ng part of you. Gusto na mag-explore ng bagong landas, bagong tatahaking career path, pero yung isa gusto mag-stay dun sa kinalalagakan niya ngayon, maaaring current company. Kasi yung kumpanya na to maaaring financially stable, pero may creative side si Pisces. Gusto niya nang mag-venture into arts, pero hindi siya sure kung may pera doon. Dahil nakuha mo siya ng reverse, maaaring, ayun, hindi klaro yung direksyon na gusto mong puntahan. Meron tao sa paligid mo, maaaring Aries, Sagittarius, Leo. Hindi ko masabi na full na inspiration, pero parang siya yung nag-i-impluwensya na, oh, tara, try mo na to, gawin mo na to. Pero you wouldn't want to take her word for it. Kasi unang-una, maaaring mas matanda ka sa kanya, senior ka sa kanya, ahead ka sa kanya, so parang, bakit ko pagkakatiwalaan tong taong to? Pwedeng ganun, deep inside, yun yung dahilan mo talaga. Pero too good to be true? Or hindi rin not necessarily too good to be true. Maaaring may sense yung mga sinasabi niya, or may sparkle, kumbaga. Not sparkle as in romantic sparkle. As in, halimbawa, may sinabi siya sa'yo na opportunity, o bakit hindi mo i-try magturo? O kaya bakit hindi mo i-try tong project na to? Kunin mo tong project na to, tingin ko ikaw yung bagay dito sa project na to. Pero medyo hesitant ka na mag-say yes o umuo agad dun sa sinasabi niya sa'yo. Kasi unang-una parang nagdududa ka in a sense na saan mo nakuha yan? Yung ganon. O kaya bakit tong taong to ang daming alam na ganyan? Medyo hindi natin maamin na mas ahead ka sa kanya in experience pero mas marami siyang alam. So, medyo may pagdududa sa part na yon na parang, totoo ba itong pinagsasabi nito? Yung ganon.
So, meron taong gano'n. Pero, meron ding isang tao, ito night naman 'to. Um, Paggalaw, isa 'to sa pinakamabilis na paggalaw sa tarot. Yung enerhiya nito swords, intellect. Maaaring meron kang katrabaho na Libra, Aquarius, o Gemini, not necessarily those signs, pero pwedeng signs na yon. At itong tao na 'to naman ay kumbaga gusto niya na mag-take ng action about a certain creative plan or project. Pero pwede ding ikaw 'to, nais na nag-iisip na ng mga paraan kung paano aalis sa isang sitwasyon na hindi mo ma-explain po, pero parang hindi na siya para sa'yo. Maaaring na-outgrow mo na yung sitwasyon na yun. Gusto mo ng para sa sarili mo naman. Gusto mo na mag-venture into something na para sa sarili mo naman. Pero kung ano man yung tatahakin mong landas, kung ano man yung tinitingnan mo na parang hindi na ako, sabihin na natin, sige na nga, stable to. As in, meron akong 13th month pay, kung trabaho to meron akong 13th month pay, meron akong HMO, pero parang may kulang. So, nag-iisip ka na ng alam mo na may talent ka para mag-explore ng ibang bagay. Pero, yung kung magte-take ka ng leap of faith sa isang bagay or paplanuhin mo isang bagay na bago or yung kung saan ka nga talented, medyo hindi ka sure kung maririp mo ba yung marireturn mo ba yung investment or maririp mo yung benefits ng ininvest mo. Let's say, kailangan mo ng capital, mag invest ka. Hindi ka sure um, kung tama ba yung plano. Alam mo kung meron ng niggling feeling sa'yo na umalis na, ito kasi pag alis 'to, walking away from situations na hindi na nagse-serve sa'yo. Hindi na siya nakakatuwa. Maaaring stable siya, oo, pero stagnant na. At merong niggling feeling. Siguro next year gusto mo na self-employed ka na o kaya next year gusto mo na magpakasal, puwedeng gano'n. Merong isang ano, fire within you na gusto mo ng pagplanuhan, pero nagdadalawang isip ka na pagplanuhan yun, pero niggling feeling siya, alam mo yun, makulit, hindi natatapos na bulong sa'yo na parang gawin mo na 'to, gawin mo na 'yan, umalis ka na diyan, i-explore mo na 'to, gawin mo na yung career path na gusto mo o kaya umalis ka na diyan kasi magiging successful ka. Itong taong 'to na sinasabi ko kanina, yung mas maaaring mas bata sa'yo, ah, meron kang pagdududa siguro sa mga sinasabi niya kasi parang sino 'to para sabihin sa akin na magiging successful ako sa project na 'to, hindi niya naman ako kilala, yung gano'n. Pero it's a sign. Kung sino man yung tao sa paligid mo na maaaring hindi mo fully pinagkakatiwalaan, mas bata sa'yo, junior sa'yo, tini-train mo, pero naglakas ng loob siya sabihin sa'yo na, tingin ko magiging okay para sa ito. It doesn't matter kung ano yung ino-offer niya, basta may offer. Actually, hindi offer, pag-iimbita, more of pagkukumbinsi. Pwede din kasi na may nirereto siya sa'yong tao, basta may nirereto sa'yo. Pwedeng career, bagong career path, bagong project. May nirereto tong taong to na medyo hindi mo binibili yung sinasabi niya kasi siyempre hindi mo yung aaminin sa kanya na parang pinagsasabi mo diyan. Hindi mo ako kilala, yung gano'n, alam mo yun. Pero it's a sign from the universe na kailangan mo nang umalis doon sa isang bagay na long overdue na naalisan. Lalo na meron kang tower dito. Ang tower ay senyales na lahat ng bagay na ripe na para buwagin ay mabubuwag. I-deny mo man, itanggi mo man, sweep mo man everything under the rug, hindi mo man i-confront dahil hindi ka confrontational, si universe ang gagawa ng paraan para buwagin siya. Usually, ang mga nabubuwag na to, yung mga bagay na you hold so dear na hindi mo ini-expect na sisirain or mawawasak o mawawala sa'yo. Something you hold so dear, pero right na para, sabi ni God, parang tantanan mo na yan, hindi na yung nakakabubuti sa'yo. Pero ikaw, stay ka pa rin ng stay kasi marami kang iniisip. Siguro iniisip mo na parang, ito na yung comfort zone. Ito na, dito na ako komportable, matanda na ako for a new project, matanda na ako for that. You're never too old. Yan ang gustong sabihin sa'yo ni universe pag lumalabas ang tower. Minsan nakakabwisit talaga lumabas ang tower kasi nga, ano yan bawasakin yan yung long deeply held beliefs mo
na halimbawa all along iniisip mo na magaling akong say mag-drawing, pero merong other side of the fence na hindi mo pa nadi-discover. Yung mga Gen Z, mas magaling, meron kang junior na mas magaling sa'yo. Yung, alam mo yun, hindi natin matanggap sa sarili natin na meron at meron mas magaling sa atin. Kahit pa 20 years, 30 years, 40 years ka na sa industry, meron at meron mas magaling sa'yo. So ngayon, maaaring sa universe, binubuksan niya yung window unti-unti lang. Binubuksan niya yung window into a path na matagal nang binubulong sa'yo ng damdamin mo na itry. Pero wala kang lakas ng loob para itry yon. Now is the time to try it. Nawawala na tayo ng pasensya. Itong impatience na 'to lumabas pa dun sa sabi kong bata na nasa paligid mo. Feeling ko ibang tao talaga 'to, eh. Page of Wands 'to. Very ano siya, curious, mapusok kumbaga. Mapusok as in passionate about a new project. Ano lang sila, kung ikaw ay masyadong metikuloso, dadamhin mo muna, pag-iisipin mo muna, magko-connect ka muna sa heart mo para isipin kung ito ba yung para sa'yo. Itong taong to, head first, they would dive in. And then minsan siguro, kinaiinisan mo yung ways, yung approach nila na ganun, kasi para sa'yo, parang hindi naman nag-iisip tong taong to, pero meron silang sinabi sa'yo, yung sabi ko nga na parang offer, or pag-iimbita sa'yo, halimbawa magturo, o kaya halimbawa, yun nga, minirereto halimbawa sa'yo, medyo napaisip ka din na parang, oo nga no, parang may bulong sa'yo na parang, oo nga no, try ko kaya yun. Parang hindi mo maamin, pero it makes sense yung mga sinasabi nila sa'yo. It truly makes sense. Medyo nawawalan ka na ng pasensya, pwede din na nasa creative project ka na ngayon, nagdo-drawing ka, ganyan. Ikaw yung main illustrator, ikaw yung main, ano ba, artist, ganyan. Pero, hindi mo sure kung saan patungo. Gusto mong burahin na lang, magsimula from scratch. Ganon. Pero ang mga malalakas na cards na nakikita ko dito sa'yo ay ito, Eight of Cups. Walking away. Alam mo yung knowing the right time na hindi na to mag-work. So, kung you look down on this person kasi nga they are offering you something na parang tingin mo hilaw pa, tingin mo junior pa to, anong alam nito sa mga ganito, ah, isa siyang senyales na mag-a-affirm lang na kailangan mo nang umalis. Tapos nakuha mo pa yung Four of Cups, so yung sinabi ko kanina ng stagnation, reverse mo pa nakuha. Are you contemplating on a new venture? Contemplating na, pwede din contemplating na sabihin dun sa boss mo na aalis ka na, contemplating na sabihin sa partner mo kung aalis ka na dun sa relationship. Merong something, may niggling feeling na matagal mo nang gustong gawin pero napanghihinaan ka ng loob na gawin. Doesn't matter kung relationship yan, aalis ka. Doesn't matter kung work relationship, basta may pag-alis at basta matagal mo na siyang iniisip. Pero alam mo yun, sa tagal mo na siyang iniisip, nagiging apathetic ka na kasi parang paulit-ulit na lang, yun na lang yung yun na lang yung naiisip mo. Pero yun nga, exactly, yun yung point nun eh. Para gawin mo na siya. Kasi kung hindi mo siya gagawin, si universe ang gagawa ng paraan para alisin ka sa sitwasyon na yan. Meron kang bagay na gustong gawin pero napanghihinaan ng loob si Pisces. O, magkukulong ka na lang. Gusto mo ng sign. Ito na po ang sign. Alam mo, itong tao na to, maaaring tropa mo to eh. Kung hindi ikaw. Yun nga, yung sinabi ko kanina, Aquarius, Libra, Gemini, air sign. Sila yung tao na may idea palagi. Tapos, gagawan nila ng paraan. Ito namang isang to, dive in agad. Medyo para sa'yo siguro hindi nag-iisip tong taong to minsan. Ano lang, bira lang ng bira.
Ito namang tao 'to, isip ng isip pero kulang sa execution. Yang mga taong yan sa paligid mo, ikaw yung ano nila, ikaw yung main man nila kumbaga. They vouch for you, sinasabi nila yun sa'yo kasi alam nila na ikaw yung tipo ng tao na may enough wisdom para gawin ng isang bagay. At mahalaga para sa kanila yung opinion mo. Kasi lahat ng ina-attempt mong gawin in life, maaaring matagal ka man, hindi ka magpapadalos-dalos, pero ano ka, coming from the heart lagi. So, kung itong dalawang 'to meron silang gustong i-execute, gusto nila kung paano yung soulful ka kasi, gusto nila kung paano mo trabahuhin ang isang bagay. Ngayon, yung Ace of Wands reverse dumating sa'yo, sa reading mo ngayon. Maaaring meron ng naging oportunidad para simulan ng isang bagay, pero nagdalawang isip ka. Maaaring ito din, ano din yun, missed opportunity siya. Kasi parang gusto mo munang manghingi ng sign, gusto mo munang pag-isipan siya, you want to take it slow, Virgo, pwedeng may Virgo sa charts mo, pwede ding may kausap kang Virgo, o pwede din nagpapaka-Virgo ka. Gusto mo munang pag-isipan, medyo critical ka sa mga padalos-dalos na desisyon. Gusto mo munang manahimik, mag-isip, mag-contemplate, pero ingat ka sa pagkukulong, pag-shutdown. Shutdown as in no communication to a point na wala ka nang gagawing action. Kasi hermit tapos ano pa yan, missed opportunity na kasabay ng hermit. Gusto mo muna ng sagot. Paano kung kailangan mong ma-inspire sa energy nito? Nang dive in first. Baka yun ang kinakailangan mo this month. So, kuha tayo ng ng message mula kay universe. Anong gusto mong sabihin kay Pisces? Mensahe para kay Pisces. Focus. Oh. Yun na yung mismong mensahe nun. Focus. Maaring siguro maraming bumabagabag sa isip mo ngayon at nagdadalawang isip ka simply because dinidistract mo yung sarili mo. Mong upuan ng isang bagay kasi, I don't know, tinatamad ka, ayaw mong ayaw mo muna siyang upuan kasi gusto mo muna end of the year, pag-isipan ko muna to, ganyan. Itong card na to, it always reminds me of yung principle sa yoga na energy flows where your uh, mind goes. Energy flows where your mind goes. Or energy flows where your focus goes. Parang ganun. So, kung magpo-focus ka sa isang bagay na like, sa thought na I'm not good enough, I don't have the resources enough, talagang magiging self-fulfilling prophecy siya. You have to go to the drawing board. You have to plan. Ito yan, yung magician. Kasi everything that you need is within your reach. Pero ikaw mismo nag-hold back kasi feeling mo wala kang enough resources. Wala kang enough investment. Wala kang enough attitude to work on it. Pero Four of Cups here, everything is going stale na, stagnant na, wala nang gumagalaw kasi nga ayaw mong gumalaw. Tapos you are destined for that success. You're destined to drive the chariot to success. Pero ikaw mismo, nagpo-focus ka sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa'yo. So, maraming distractions kang ine-entertain. Mag-focus ka dito sa kung lumawa meron kang plano nga, new project, umalis sa isang sitwasyon na tingin mo hindi na para sa'yo. Pag-isipan mong mabuti kung mag-shutdown ka. Pag-isipan mo mabuti kasi otherwise, si universe ang gagawa ng paraan. Siya ang wawasak ng matagal mo ng parang hinuhold dear na hindi naman karapat-dapat na magstay para sa'yo. Siya ang gagawa ng paraan. Yung iba naman sa inyo, maaaring ang tower na to ay sign na this November, meron ng rocky na nangyayari sa buhay nyo. Meron ng bound to break apart. So, mangyayari siya this November or before the end of the year. Pero, wag ka bibigay. Mag-focus ka doon sa isang bagay na yung goal mo. Mangyari man yung break up na yan, mangyari man yung layoff na yan, mangyari man yung termination na yan,
Um, wag mong kalimutan kung ano yung goal mo kasi willpower is everything. Kung mag-focus ka doon sa gusto mo mangyari, if you think hard enough, may science doon. Hindi ang manifestation ay hindi lang siya basta gawa-gawa ng mga new age people. May neuroscience behind it. Um, yung wiring sa utak mo, lalo na pag stress, nakakasira siya ng nakakasira siya ng mojo talaga ang stress. So, um, keep the distractions at bay. Huwag mong i-entertain yung distractions kasi the opportunity, gusto na ibigay sa'yo ni universe ang opportunity of your life. Wow. So, yun. Iwan ko na yun doon, Pisces. Salamat sa pagbisita at sana makita ko kayo ulit next time. My name is A. See you soon. Bye-bye.